Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, mga naglilingkod o nagbibigay serbisyo sa komunidad. Sino ako? Hulaan ang mga taong gumagamit ng bawat kagamitan. Ito ay ginagamit ng guro. Ito ay ginagamit ng mangingisda. Ito ay ginagamit ng magsasaka. Ito ay ginagamit ng doktor. Ito ay ginagamit ng bumbero. Ngayong araw, aalamin natin kung sino-sino ang mga taong ito at ano ang kanilang mga gawain. Ano ang naglilingkod sa komunidad? Ang naglilingkod sa komunidad ay mga taong nagtatrabaho upang matulungan ang mamamayan. Layunin nila na maging ligtas, malinis, malusog at maayos ang ating komunidad. Mga nagbibigay serbisyo sa komunidad. Guro. Sila ang nagtuturo sa mga bata. Humuhubog ng mabuting asal. Doktor. Sila ang mga gumagamot ng may sakit. Nagbibigay ng payo upang manatiling malusog. Nurse. Sila ang mga tumutulong sa doktor. Nag-aalaga ng mga pasyente. Pulis. Sila ang nagpapanatili ng kapayapaan at nangangalaga sa kaligtasan. Bumbero. Nag-aapula ng sunog. Sumasagip ng tao sa oras ng sakuna. Magsasaka. Sila ang nagtatanim ng palay, gulay at prutas. Nagbibigay sila ng pagkain. Mangingisda. Sila ang mga nanghuhuli ng mga pagkain mula sa dagat. Nagbibigay din sila ng pagkain. Bakit mahalaga ang mga nagbibigay serbisyo sa komunidad? Dahil nagbibigay ang mga ito ng edukasyon, kalusugan, seguridad, pagkain, libangan. Basahin natin. Ang araw ni Carlo sa komunidad. Araw ng Sabado, sumama si Carlo sa kanyang nanay sa palengke. Habang naglalakad sila, nakita niya ang isang pulis na tumutulong sa mga batang tumatawid sa kalsada. Pagdating nila sa palengke, bumili sila ng gulay at prutas na itinanim ng mga magsasaka. Habang pauwi,
Narinig nila ang batingaw ng bumbero na papunta sa isang lugar upang tumulong sa sunog. Nang gabi, nilagnat ang nakababatang kapatid ni Carlo. Kaya agad silang pumunta sa health center. Tinulungan sila ng nurse at doktor hanggang gumaling ang bata. Napangiti si Carlo. Naku, napakahalaga pala ng mga taong naglilingkod sa ating komunidad. Sino ang tumulong sa mga batang tumatawid? Sino ang nagtanim ng gulay? Sino ang tumulong sa sunog? Sino ang gumamot sa kapatid ni Carlo? Bakit mahalaga ang mga taong naglilingkod? Kilalanin ako. Tukuyin ang tao na inilalarawan. Gumagamot ng may sakit. Nanghuhuli ng mga isda. Nag-aapula ng sunog. Nagtatanim ng pagkain. Nagbabantay ng kapayapaan. Ang mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad ay may iba't ibang tungkulin. Ang mga ito ay nagbibigay ng edukasyon, kalusugan, seguridad, serbisyo, at iba pang pangangailangan. Gawin natin, isulat ang T kung tama at M kung mali. Ikalawang araw, mga tungkulin ng batang Pilipino sa komunidad. Tama o mali? Sabihin ng yes kung ang pahayag ay wasto at no kung hindi. Nagtatapon ako ng basura sa tamang basurahan. Sinisira ko ang upuan sa parke. Tinutulungan ko ang matatanda sa pagtawid. Hindi ako sumusunod sa batas trapiko. Gumagalang ako sa guro at barangay tanod. Ano ang napansin ninyo sa mga tamang gawain? Bakit kailangang gawin ang mga ito? Ano ang mangyayari kung walang sumusunod sa mga patakaran? Mga bata, noong nakaraan ay nakilala natin ang iba't ibang taong naglilingkod sa ating komunidad. Ngayong araw ay aalamin natin ang mga tungkulin ng batang Pilipino at kung bakit mahalagang pahalagahan ang mga taong naglilingkod sa ating komunidad. Ano ang tungkulin? Ang tungkulin ay mga bagay na dapat nating gawin
bilang mabuting kasapi ng pamilya, paaralan, at komunidad. Mga tungkulin ng batang Pilipino sa komunidad. Sumunod sa mga batas at alituntunin. Itapon ang basura sa tamang basurahan. Igalang ang mga matatanda at mga taong naglilingkod. Ingatan ang mga pampublikong gamit. Makiisa sa mga programa ng barangay at paaralan. Ano ang gagawin mo? Sagutin ang mga sitwasyon. Nakakita ka ng batang nagtatapon ng basura sa kalsada. Ano ang gagawin mo? Bakit kailangang igalang ang mga pulis at guro? Paano ka makatutulong sa pagpapanatiling malinis ng inyong barangay? Bakit mahalagang gawin ng bawat bata ang kanyang tungkulin sa komunidad? Ang bawat batang Pilipino ay may tungkuling maging responsable, masunurin, magalang, at matulungin. Ang pagpapahalaga sa mga taong naglilingkod sa komunidad ay nagpapakita ng pagmamahal sa ating bayan. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang dapat gawin ng batang Pilipino? Sino ang nagtuturo sa paaralan? Bakit mahalaga ang mga taong naglilingkod? Sino ang nagpapanatili ng kapayapaan? Ano ang magandang asal sa komunidad? Gawin natin, isulat ang T kung tama at M kung mali. Ikatlong araw, mga institusyong nakatutulong sa sariling pag-unlad. Saan ako pupunta? Sabihin ang tamang lugar. Gusto mong matutong bumasa? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa paaralan. May lagnat ang iyong kapatid. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa hospital. Kailangan mong ipabunot ang iyong ngipin. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa dentista. Nagkasakit ang iyong alagang aso. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa doktor ng mga hayop. Gusto mong makipaglaro sa iyong kaibigan. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa parke. Ang mga institusyon ay may mahalagang papel sa ating buhay at sa pagbuo ng isang maayos at masayang komunidad.
Ngayong araw ay aalamin natin kung ano-ano ang mga institusyong ito at kung paano tayo natutulungan ng bawat isa. Ano ang institusyon? Ang institusyon ay grupo o samahan na may mahalagang tungkulin sa ating pamayanan. Tinutulungan nila ang bawat tao upang umunlad at magkaroon ng maayos na pamumuhay. Mga institusyong nakatutulong sa sariling pag-unlad. Pamilya. Ang pamilya ang unang nagtuturo ng paggalang, kabutihang asal, pagmamahal, at responsibilidad. Paaralan. Dito tayo natututo ng pagbasa, pagsulat, pagbilang, at mabuting asal. Barangay. Ang barangay ay nangangalaga sa kaayusan, tumutulong sa mamamayan, at gumagawa ng mga programa. Ospital o health center. Dito tayo nagpapagamot, nagpapabakuna, at nagpapatingin kapag may sakit. Simbahan. Tinuturuan tayo ng pananampalataya, pagmamahal, pagpapatawad, at paggalang. Silid, aklatan. Dito tayo nagbabasa, humihiram ng libro, nadaragdagan ang kaalaman. Bakit mahalaga ang mga institusyon? Tinutulungan tayong maging mabuting tao. Pinangangalagaan ang ating kalusugan. Nagbibigay ng edukasyon. Nagpapalakas ng pananampalataya. Nagpapayaman ng ating kaalaman. Kilalanin ang institusyon. Tukuyin ang tamang lugar. Dito tayo natututong bumasa. Dito tayo nagpapagamot. Dito tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Ito ang unang nagtuturo ng mabuting asal. Dito nagpupulong ang mga opisyal ng barangay. Ang pamilya, paaralan, barangay, ospital, simbahan, at aklatan ay mahalagang institusyon. Ang bawat isa ay may natatanging gampanin upang matulungan ang bawat mamamayan at mapaunlad ang buong komunidad. Gawin natin, isulat ang T kung tama at M kung mali. Gawin natin,
punan ang talahanayan. Ika-4 na araw, pagmamalaki sa kinabibilangang komunidad. Tama o hindi? Sabihin ang yes kung tama at no kung hindi. Kapag inaalagaan natin ang ating komunidad at pinahahalagahan ang mga taong nagsisilbi rito, ipinapakita natin na tayo ay mabubuting mamamayan. Ngayong araw ay aalamin natin kung paano natin maipagmamalaki ang ating komunidad at ang mga taong may malaking ambag dito. Ano ang ibig sabihin ng pagmamalaki sa komunidad? Ang pagmamalaki sa komunidad ay pagmamahal sa ating lugar. Pag-aalaga sa kalikasan. Pagsunod sa mga alituntunin. Paggalang sa kapwa. Pakikiisa sa mga programa ng barangay at paaralan. Paano maipakikita ang pagmamalaki sa komunidad? Panatilihing malinis ang paligid. Ingatan ang mga pampublikong lugar. Sumunod sa mga batas at alituntunin. Makilahok sa mga gawain ng komunidad. Igalang ang lahat ng tao. Piliin ang tamang gawain. Mag-thumbs up kung ang pahayag ay wasto at thumbs down kung hindi. Nagtatanim ng puno. Nagtatapon ng basura sa ilog. Tumutulong sa clean-up drive. Sinisira ang upuan sa parke. Iginagalang ang mga taong naglilingkod. Ang pagmamalaki sa ating komunidad ay naipakita sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kapaligiran. Ang bawat mabuting gawa, kahit maliit, ay malaking ambag sa pag-unlad ng komunidad. Gawin natin, isulat ang T kung tama at M kung mali. Gawin natin, gumuhit ng isang malinis at magandang komunidad. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang makabansa. Paalam!